Dinidemolis na ng mga tauhan ng Meralco ang linya ng kuryente sa barangay Masambong, Quezon City na naapektuhan ng pagbagsak ng pader doon kamakailan lang kung saan dalawa ang patay. Pero bukod sa bumigay na pader, inireklamo rin ang may-ari nito dahil naman sa pagsakop daw sa isang pedestrian lot sa lugar. May live report si Ian Cruz. Ian? Yes, Susan, maging barangay Masambong ay nabigyan na ng kopya ng Notice of Demolition ng tanggapan ng building official ng Quezon City para sa agarang pag-demolish sa nakahilig na pader ng gumuhong warehouse ng LG Atkinson. Kanina nga, mga trabahador ng Meralco ang nasa Malasimbo Street para ma-restore ang linya ng kuryente sa lugar. Ayon sa punong barangay ng Masambong na si Ramon Veloso Jr., dahil immediate ang order ng building official, i-monitor nila kung magsasagawa ba ng agarang self-demolition ang LG Atkinson. Samantala, inilutang din ni Veloso ang isa pang usaping matagal ng kinakarap ng barangay Masambong at ng kumpanya. Ito raw ang nasakop pumanong pedestrian lot number 2 ng kumpanya na dati raw nagdurugtong sa mga kalye ng Malasimbo, Huayan at Del Monte Avenue. 2009 nagsimula ang protesta ng barangay sa Quezon City Hall para mabuksang muli ang daanan. Ayon sa punong barangay, hawak na raw ng legal office ng City Hall ang usapin. Nasa gilid, Susan, ang pedestrian road ng Masambong Elementary School. Kaya naman naniniwala ang principal ng Masambong Elementary School na si Juan Amormio Cabardo, malaking tulong para sa access ng mga estudyante kung mabubuksang muli ang pedestrian road. Ilang beses namang tinawagan ng GMA News si Teresa Yee, ang kinatawan ng LG Atkinson, para sa nasabing usapin, pero abala raw siya sa ngayon sa pag-aasikaso nga ng settlement sa mga nasawing biktima, kaya hindi niya mahanap ng personal ang GMA News. Susan? Iyan yung building kung saan merong gumuhong pader. Meron ba binigay na petsa kung kailan dapat i-demolish yan? Dahil alam mo, parang di ba, nakita ko rin yung lugar na yan. Pwede magdulot pa ng panganib yan kung hindi pa agad-agad i-demolish yan sa lalong madaling panahon. Lalo pa, yan daanan, at mga estudyante, may malapit na eskwelahan dyan. Pwede magdulot ng panganib yan sa mga dadaan dyan, mga estudyante at mga pedestrian. Tama, Susan, kaya nga ang order ng building official ng Quezon City Hall ay immediate na evacuate at susunod ay self-demolish nila. At sinabi nga nung taga-MMDA Susan, si Ed Lara, na nakausap din natin doon sa bahaging yan ng Masambong, kung hindi nila kaya, Quezon City ang magigiba o ang MMDA ay handa rin tumulong. Magdadala sila ng crane para inward nga, maitulak pa loob doon sa compound ng warehouse para wala na mapinsala doon sa kahabaan ng Malasimbo Street na napakarami pa naman, Susan. Tama ka, napakaraming mga tao na nagdadaan dyan araw-araw, Susan. Oo, at talagang dapat bantayan natin yan, para hindi magpatumpik-tumpik. Alam mo, pagka ganyan, nakikita nilang hindi binabantayan, pasabi-pasabi lang yan. So dapat yung mga kababayan natin dyan, yung mga taga dyan sa barangay Masambong, maging vigilant din sila at tingnan nila at ipagbigay alam sa mga otoridad kung hindi magko-comply yung may-ari niyang gumuhong gusali niya. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.